Magandang umaga muli mga kapatid. So sa atin nga pong patuloy na pag-aaral ay babalik naman po tayo muli ngayon sa aklat ni Lucas. At tayo ay nasa chapter 11, verse 29 to 30. (11, 29 to 30). At kung naalala niyo pa, yung huling na pag-aralan natin sa chapter na ito ay yung pangyayari nga na ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng pagpapalayas o pagpapagaling doon sa demon possessed na dahil sa inaalinahan siya ng masamang espiritu, yung lalaki ay hindi makapagsalita. At pinagaling po iyon ng Panginoon. At nung makita siya ng karamihan, ay hindi maganda yung kanilang pagkaunawa doon sa pangyayaring iyon dahil sinabi nila na nagawa daw niya yun dahil sa kapangyarihan ni Satanas. At doon sa karamihan ng mga taong yun, mayroon lang isang babae ang nakakilala sa kapangyarihan ng Panginoon na ito ay galing sa Diyos, o galing yung makalangit na kapangyarihan. At pero karamihan ng mga tao na nakikinig noon sa panahon na iyon, sa halip na tanggapin na ang ating Panginoon ay galing sa Diyos, ay kanila itong hindi tinanggap. Bagkus ay yun nga, sinabi nila na galing daw ito kay Satanas. And alam natin na ang ating Panginoon ay kanya talagang ipinapaliwanag yung kanyang sarili o ipinapakilala yung kanyang sarili dito. At sa kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili na talagang siya yung Mesiyas na galing sa Diyos, ay tinutuligsa naman niya o ikinokorek niya yung maling pananaw ng mga tao sa kanya nung kanyang kapanahunan. At sa babasahin nga natin ngayon, 29 to 36, ay magbibigay siya naman dito ng mga mga pagpapaliwanag na gumamit siya ng mga tinatawag nating halimbawa o mga illustrations para maipakita yung problema ng mga taong nakikinig sa kanya. At makita natin na talagang malala ang problema nila kasi hindi pa ngayon, kundi sa susunod na pag-aaral natin, yung verse 37, yung kasunod lang ng verse 36, yung huling bahagi na babasahin natin ngayon, makikita natin doon na kanyang pagsasabihan talaga ng harap-harapan yung mga pariseyo, mga teachers, na sabi niya, nagbigay siya ng mga tinatawag natin na mga babala sa kanila. Dahil nga sa kanilang pagtatwa o pagtalikod sa makalangit o sa talagang mensahe na galing sa Diyos. So, ang chapter 11, kung tutuusin, ay talagang ito yung chapter na binubuo ay yung tungkol talaga sa mga tumutuligsa, yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Yung buong chapter na ito, chapter 11. Lahat ng nangyayari dito ay may kinalaman sa mga tumutuligsa o hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, na pati yung mga guro nila noong panahon na yon ay hindi talaga naniniwala. Kaya sasagutin sila lahat ng Panginoon sa chapter na ito. Okay? At sa umagang ito, yung ating pag-aaralan ay sa 29 to 36 nga. At dito makikita natin may dalawang bahagi itong babasahin natin ngayon. Ang unang bahagi ay yung 29, 30 at saka 32. Dito makikita natin yung dalawang witness o dalawang patotoo, dalawang testigo
na ibibigay ng Panginoon. Ano? Sa 29:13 and 32, makikita natin dito yung patotoo tungkol sa ginawa ni Jonah sa Nineveh, na siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos doon, si Propeta Jonah. Ano? Na alam natin yung kwento sa mga nagbabasa na pamilyar sa inyong Biblia sa Lumang Tipan. Itong si Propeta Jonah ay inutusan na pumunta sa Nineveh, pero tumakas siya palayo. Gusto niya pumunta sa Tarsis. Ano? At alam natin yung nangyari sa kanya, na siya ay inilagay ng Panginoon sa tiyan ng malaking isda. Ano? At gusto niyang tumakas, pero ginamit ng Panginoon yung isda para ibalik siya sa Nineveh. Sa lugar ng mga hindi kumikilala sa Diyos, o mga pagano, sabi sa English. Ano? At dito makikita natin yung mensahe ni Jonah sa mga paganong ito, na kung tutuusin ay nakakatakot. Kasi sabi niya, di ba, sa loob ng 40 days, gugunawin ng Diyos ang inyong bayan. Okay? At yung mensahe na yon ay naging maliwanag sa mga pagano, di ba? Naintindihan nila na ang gustong sabihin talaga ni Jonah sa kanila, pag hindi kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan, sa loob ng 4 na araw, tapos kayo. Ano? Magugunaw kayo. Kung kaya't yung nangyari doon, sila ay nagsisi. Ano? At yan po ang isang patotoo na gagamitin ng Panginoon natin mamaya para ipaliwanag yung kalalagayan ng mga hindi nananampalataya sa Kanya o tumutulig siya sa Kanya. At ang pangalawang patotoo ay sa verse 29 pa rin, bahagi ng verse 29 at sa verse 31. Ano? Na dito makikita naman natin yung tinatawag na Rena o Queen, sabihin ko na lang, Queen of the South. Ano? Na ang tawag natin dito, pinaniniwalaan ng mga scholar na itong Queen of the South na ito ay galing daw po sa Ethiopia. Napakalayong lugar na po niyan sa Jerusalem. Ano? Na nagpunta siya, nagbiyahe siya ng mahabang biyahe na paglalakbay para lang makarating siya kay Solomon dahil gusto niyang pakinggan ang katalinuhan o wisdom ni Haring Solomon. Okay? So, dalawang illustration na gagamitin dyan. Ano? At yung pangalawang bahagi po ng ating pag-aaralan, sa verse 33 to 36 naman, ay nagbigay ang Panginoon dito ng kakaibang kwento. Ano? Yung tungkol sa paggamit sa lampara. Ano? O ilawan. Ano? Na kung tutusin mo, ilawan, parang madali lang namang intindihin. Ano? Although, may malalim po ito na kahulugan na atin pong maintindihan mamaya. Ano? Na kumbaga, inilalarawan ng lampara yung mata. Ano? Ng katawan natin. Ano? Na yung lampara, yung ilawan, ay tumutukoy kay Hesukristo, na siyang tanging ilaw, naalala nyo last week na pag-aralan natin yan. Ano? And then, yung mata naman ay tumutukoy sa katawan natin na makaunawa. Ano? Makaunawa sa mga katuruan na ating dapat na inuunawa sa ating buhay bilang isang nananampalataya sa Diyos. Ano? Na kumbaga, sinasabi dito, kung yung mata natin o yung kakayanan nating umunawa ay malabo o madilim, ay hindi natin tatanggapin ang katuruan o ang katotohanan ng Diyos. Ano? So, dalawang bahagi, pero mayroon tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Ano? So, yung dalawang bahagi, yung kwento tungkol kay Jonah at yung tungkol sa hari o queen pala na galing sa south, at yung pangalawang bahagi ay yung tungkol sa ilawan,
Pero tatlong katotohanan ang makikita natin dito sa dalawang bahaging ito. Ano? Ang tatlong katotohanan ay may kinalaman sa una, repentance o pagsisisi. Ano? Yung pangalawa ay yung tinatawag nga nating, pag-uusapan natin yung may kinalaman sa karunungan o wisdom. At yung pangatlo, may kinalaman sa ebanghelyo o gospel. Ano? So, bago po natin basahin ang salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na kami po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na kaawaan sa amin. Dahil sa kabila nga, Panginoon, ng napakaraming alalahanin, mga kabigatan, mga problemang aming dinaranas, lalo na nga sa nangyayari ngayon sa aming bahay-sambahan, ay kinalooban niyo po kami ngayon na makapagsama-sama pa rin physically upang patuloy na mapaurihan ka, makilala, maitanghal ka, at maibigay ang nararapat nga na pagkilala sa iyo bilang nag-iisa, nakarapat dapat na tumanggap ng lahat ng aming papuri. Kung kaya't sa aming pakikinig ngayon ng inyong salita, Panginoon, loobin mo po na tunay nga pong ang inyong mga salita ngayon ay magsilbing ang sandata na may dalawang tanim na talagang tatagos po ito, Panginoon, sa aming mga kaibuturan ng aming mga buhay, ng aming puso't isipan, upang iliwanag sa amin o ituro sa amin, Panginoon, ang totoo at kung ano ang mali, o kung ano ang katotohanan at kung ano ang kasinungalingan. At kung mayroong kailangang mabago sa amin, Panginoon, o kailangang matanggal sa aming pamumuhay, ay matanggal din nawa ito, Panginoon. At the same time, Panginoon, gamitin mo nga ang mga salita mo ngayon upang ito ngay magsilbi din na pagkain ng aming kaluluwa, na kami ay lumakas, na kami ay patuloy na magkaroon ng pagnanais, Panginoon, na isabuhay ang mga katotohanan na inyong ibinibigay sa amin. At ganon din naman, na magsilbi nga po kaming patotoo, o kami gamitin nyo upang kayo'y makapagpatotoo sa sanlibutang ito, o sa lugar na kung saan nyo kami dinadala sa aming pamumuhay. Ang lahat pong ito ay aming ipinagkakatiwala nga sa inyo, at patuloy na idinadalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ito po ang salita ng ating Panginoon sa Luke chapter 11. Ating pong buksan ang ating hawak na Biblia sa 11:29 to 36 at aking pong babasahin. Sundan niyo po ng may pagpapakumbaba. Luke 11. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Nang dumarami ang nagkakatipong mga tao, nagsimula siyang magsalita. Ang lahing ito'y isang masamang lahi. Ito'y humahanap ng isang tanda, subalit walang tanda na ibibigay dito maliban sa tanda ni Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga Nineve, taga Nineve, gayon din ang anak ng tao sa lahing ito. Ang reyna ng timog ay babangon sa paghuhukom kasama ang mga tao ng lahing ito at kanyang hahatulan sila. Sapagkat siya'y dumating galing sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At narito ang isang higit pang dakila kay Solomon. Ang mga tao sa Nineve ay babangon sa paghuhukom kasama ng lahing ito, at ito'y kanilang hahatulan, sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito ang isang higit pang dakila kay Jonas.
Walang sino man na pagkatapos magsindi ng ilawan ay ilalagay ito sa isang tagong lugar o sa ilalim ng takalan, kundi sa patungan ng ilaw upang makita ng mga pumapasok ang ilawan o ang liwanag. Ang ilawan ng katawan ay ang iyong mata. Kung malusog ang iyong mata, ang buong katawan mo ay puno ng liwanag. Subalit, kung ito'y hindi malusog, ang katawan mo'y puno ng kadiliman. Kaya't maging maingat kayo, baka ang liwanag na nasa inyo ay kadiliman. Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puno ng liwanag at walang bahaging madilim, ito'y mapupuno ng liwanag, gaya ng liwanag, may liwanag na nagliliwanag sa iyo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa patuloy niya isulat ang dakilang katotohanan sa inyong mga puso at magbunga ito. Tanong, kumusta ang inyong mga mata, mga kapatid? Kumusta ang mata nyo? Hindi po itong matang ito ang tinutukoy ko. Kasi kung ang matang ito ang tinutukoy ko, alam ninyo na yung mata ko malabo na. Ano? Kaya nga ang binabasa ko ng Biblia ay hindi yung nasa papel kasi dikit-dikit na sa tingin ko yun. Ang binabasa ko ay nasa cellphone o nasa computer kasi nalalakihan yun at nababago pa yung liwanag kasi malabo na po talaga yung mata ko. Pero sabi ko nga, hindi po yan yung matang tinutukoy ko o tinatanong ko sa inyo. Ang tinatanong ko pong mata ay ang inyong tinatawag natin na spiritual eyes. Ang mata ninyo na may kinalaman sa pagbuhay spiritual. Ano? Kumbaga, ang inyo bang pagtingin spiritual ay nakikita ang inyong sarili kung sino talaga kayo. Yung totoo lang na kayo talaga. Nakikita nyo ba yan ng inyong spiritual eyes? Kumbaga, naintindihan ba ninyo kung sino kayo sa harapan ng Diyos? Kung ano talaga ang mayroon sa ating pagkatao o sa ating kalooban? Ano? Nakikita ba ng inyong spiritual eyes yung inyong pangangailangan? Yung totoong pangangailangan ninyo? O nakikita ba ng inyong spiritual eyes yung inyong pagiging makasalanan? Alam nyo, binabasa natin madalas o lagi yung 10 Commandments sa ating pagsamba. Alam nyo kung bakit? Kasi para makita natin kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos. Ano? At bilang mga mananampalataya na nakatanggap na ng biyaya, nakikita rin nyo ba yung kung paano kumikilos yung biyaya ng Diyos sa inyong buhay sa araw-araw? Ano? Nakikita ba yan ng inyong mga mata? Ano? Na kumbaga, sa inyong, dahil nakikita ng inyong mata ang katotohanan ng biyaya ng Diyos na ito'y kumikilos, ay natututo kayo, na ibigay talaga ang kaluwalhatian sa Diyos. Natututo kayo o nakakapamuhay kayo na mahalin talaga ang Diyos at ibigay sa Kanya ang nararapat na parangal. At hangarin kung ano talaga yung nakalulugod sa Kanya at hindi yung nakalulugod lamang sa atin. Na kumbaga, suma total, tayo ba dahil maliwanag ang ating mata ay talagang hinahangad lang natin ang mga makalangit, ika nga, o ang mga kalooban ng Diyos sa halip na hangarin ang anumang bagay sa mundong ito. Diba? So ano nga ba? Kumusta nga ba ang ating spiritual na mata? Nakikita ba ng ating spiritual na mata yung liwanag na nanggagaling sa Diyos? Nakikita ba ng ating spiritual na mata yung talagang wisdom o katalinuhan, kaalaman na galing sa Diyos at hindi yung kaalaman na galing sa mundo?
Na kumbaga, yung bang salita ng Diyos ay nagiging bahagi na talaga ng ating buhay. Di ba? Ganun ba yung ating spiritual na mata? Yung ating kalalagayan? Ano? Na kumbaga, sa tuwing nakakarinig tayo ng katotohanan na pagtuturo o kahit sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, nakikita nyo ba ang katotohanan at mali? Ano? O kayo ay nandoon pa sa kalalagayan na pag nakakarinig kayo ng nagtuturo ay hindi nyo pa ma-distinguish, hindi nyo makilala, totoo ba to o mali? Hindi nyo pa talaga makita kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ano? Nakaturuan. Ebanghelyo ang pag-uusapan, ano? Maalala ulit natin mamaya yung ebanghelyo, ano? Kumusta ang inyong pagtingin sa mabuting balita ng Diyos? Ano? Pinapahalagahan nyo ba ito? Ano? Ito ba ay talagang itinuturing na ninyong pinakamahalaga sa inyong buhay? Ano? Kumbaga, kayo ba sa inyong pamumuhay ay talagang itinalaga nyo na ang inyong sarili na ang ebanghelyo talaga ang pinaka-importante sa inyong buhay? Sa inyong pamumuhay sa araw-araw, talaga bang masisigurado o masasabi ninyo na kayo'y namumuhay sa paghahari ng Diyos? Na kahit na maraming tukso sa mundong ito, ay talagang masasabi ninyong namumuhay kayo sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ano? Na ang inyo talagang hinahanap sa lahat ng inyong ginagawa ay para luwalhatiin lamang ang Diyos. O kayo ay namumuhay na ang kaligtasan sa inyong buhay ay talagang nakikita, sabi nga ni Santiago, na may bunga. Yan po yung mga katanungan na napakarami sa totoo lang. Pero sa awat biyaya ng Diyos, nawa ay mabigyan ngayon ng katugunan. Ano? So una, pag-aaralan natin, verse 32 nga, ano? Ang umpisa na iisa-isahin o titingnan natin yung mga ibinigay ng Panginoong Hesus na sabi nga natin kanina na mga testigo. Ito daw yung mga magsisilbing testigo sa paghuhukom. Ano yung sabi niya? Sa verse 32, ang mga tao sa Nineveh ay babangon sa paghuhukom kasama ng lahing ito at ito'y kanilang hahatulan. Kumbaga sila yung magsisilbing patotoo tungkol sa mga kausap niyang tao sa anong kanyang henerasyon, ano? Na yung mga tiga Nineveh daw ang magiging patotoo para sa kanila o laban sa kanila. Ano? Ano nga ba ang nangyari kasi? Ano? So, kung alam ninyo ang inyong Biblia sa Lumang Tipan tungkol kay Jonah, ano? Na itong si Jonah nga ay nagpunta o sinabihan ng Panginoon, ano? Na pumunta sa Nineveh. At ano ang nangyari sa mga tao doon? Itong mga taong ito sa Nineveh, sabi nga natin, ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Itong mga taong ito ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Kasi wala silang alam tungkol sa Diyos. Hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos. Wala sa kanila hindi nila hawak yung tinatawag nating Hebrew Bible, ni hindi sila nakarinig ng pagtuturo ng mga propeta. Ano? Ito yung mga taga Nineveh. Kumpara sa mga taong kausap ni Jesus nung kanyang panahon,
Na ano ang mayroon sila? Kompleto sila. Ano? Dala nila ang tinatawag na Torah, yung unang libro sa Lumang Tipan mula Genesis, o yung tinatawag din na the Book of the Law, ang libro ng mga batas. At alam niyo kung gaano sila ka-eksperto dito? Sabi sa mga tinatawag natin na traditional books, wala po ito sa Biblia, yung mga ibang mga sulat na may kinalaman sa church history o sa tradition, mga nangyayari noong Lumang Tipan o noong matandang panahon. Ang Hudyo, 7 years old pa lang, nire-require na i-memorize po yung Torah o yung 5 books ng Biblia. 7 years old. Ganon sila ka-eksperto sa Biblia, mga Hudyo. At bukod doon, mayroon pa sila yung mga binabasang mga sulat ng mga propeta. Actually, hindi lang basta binabasa, kundi sa bawat linggo, actually, araw-araw mayroon silang gathering sa kanilang mga lugar, yung mga tinatawag nating mga sinagoga. At tinuturuan sila, nag-aaral sila ng kanilang mga Biblia. Eksperto sila, kung tutuusin, sa Hebrew Bible o Lumang Tipan. Kumpara sa mga taga-Nineve. Pero, ito ngayon yung nangyari. Di ba? Nung si Jonah nagpunta sa Nineve, sa mga pagano na walang alam sa Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, ni hindi nakakarinig ng pagtuturo tungkol sa Diyos, ni walang hawak na kasulatan tungkol sa Diyos, ano nangyari? Sabi doon, nung marinig nila yung mensahe ni Jonah, 40 days lang, pag hindi kayo nagsisi, kugunawin ng Diyos ang inyong bansa o ang Nineve. Anong ginawa? Kung alam ninyo yung kwento, mula sa hari, yung pinakamataas, nag-utos siya. Silang lahat nag-ayuno. Nagsisi sila talaga. Ano makikita natin doon? Makikita natin na kinaawaan sila ng Diyos. Sila ay nagsisi dahil ang biyaya ng Diyos ay kumilos sa kanila. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, di ba sabi doon, may dumating ngayon sa inyo na mas dakila kay Jonah. At sino yun? Ang Panginoong Jesus. Pero anong sabi niya sa mga kausap niya nung kanyang henerasyon? Kayo ay ang makasalanang henerasyon. Sa madaling salita, ang sinasabi ng Panginoon, nung si Jonah nagpunta sa Nineve, mga taong walang alam tungkol sa Diyos, nagsisi sila. Pero ako, na mas dakila kay Jonah, nandito ako sa inyo, hindi kayo nagsisi. Nangaral ako sa inyo, hindi nyo tinanggap ang aking salita. Anong makikita natin dito na sinasabi ng Panginoon? Alam niyo ang sinasabi ng Panginoon dito na ang ating panahon ay mas pribilehiyo pa tayo kaysa sa panahon niya. Yung kausap niya nung kanyang panahon. Kasi ang meron lang sila, Hebrew Bible. Pero alam niyo sa panahon natin ngayon, yung mensaheng ito ng Panginoon sa panahon niya, mas akma pa sa panahon natin ngayon. Alam niyo bakit? Kasi kompleto po yung Bible natin. Hebrew at saka Greek. Old and New Testament. Nakikita niyo ba yon? At yung ilagay ko na lang dito sa ating iglesia.
Ilang taon na ba tayong magkakasama bilang kongregasyon? Matagal na rin. Karamihan pa nga sa atin na nandun pa sa dating mga, yung mas malaki pang kongregasyon dati. And lahat naman ng pinanggalingan nating kongregasyon, nakakarinig po tayo ng pagtuturo na galing talaga sa Biblia. Karamihan sa atin dito, alam nyo dati, mayroon tayong Sunday School, di ba, bago ang service natin. May mga nakaranas niyan dito sa atin. Sunday School, bago ang worship service. Mayroon din tayong mga ginawa na rating mga Bible study. Marami na yan. At yung pagtuturo na ginagawa sa pulpito, talagang masasabi natin, galing talaga sa Biblia. Di ba? Kung pribilehyo lang ng salita ng Diyos ang pag-uusapan, mas pribilehyo pa tayo sa panahon natin ngayon kaysa noong sa panahon ng Panginoong Hesus. Kung kaya't ang mensaheng ito ay sabi nga natin, masasabi natin, mas akma pa nga sa panahon natin ngayon. Kung pribilehyo lang ng salita ng Diyos ang pag-uusapan. Hindi mo na kailangan magbitbit ng malaking Biblia eh. Ito, maliit lang. Kung tutusin, hindi mo na kailangan minsan gamitin yung mata mo eh. Gamitin mo lang yung tainga mo kasi mayroong Biblia na nagsasalita na. Di ba? Audio Bible. Na sobra-sobra pa yung pagiging privilege natin kung access lang sa Word of God ang pag-uusapan. Kung kaya't akmang-akma po ito. Pero ito nga, sa katotohanan, nakakalungkot, kasi may mga pangyayari sa buhay o sa mundong ito, sa mga tao, na kung sino pa yung maraming alam, siya pa yung malamig sa Diyos. Siya pa yung hindi talaga kumikilala sa Diyos. Siya pa yung hindi talaga umaamin ng kanyang kasalanan at nagsisisi sa harapan ng Diyos. Marami tayong kilalang ganyan. Pero kung sino yung kakaunti lang ang alam, ay siya talaga yung taus-pusong tumatanggap ng kanyang kasalanan at humihingi ng tawad sa Panginoon, tumatakbo sa Panginoon at kinikilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya mga kapatid, ang mensaheng ito ng Panginoon ay isang paalala po para sa ating lahat. Na ano ang sinasabi ng Panginoon? Sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo pwedeng maging pakitang tao lang. O yung tinatawag nating panlabas na pagsamba lang. Ang Panginoon, ang tinitingnan niya talaga ay kung ano ang nasa ating puso. Naalala nyo, may isang bahagi sa banal na kasulatan ang sinabi ng Panginoon, ang nagpaparumi sa tao ay hindi kung ano yung pumapasok, kung hindi kung ano yung lumalabas. Kasi dyan po nakatingin ang Diyos. At isang bahagi pa ng kasulatan ang sinasabi, hindi kailangan ng Diyos ang patutuo ng iba para sa iba. Kasi kilala niya ang bawat isa sa isip at puso. Ganon ang Diyos. Sa tuwing humaharap tayo sa Diyos, yun ang tinitingnan ng Diyos. Mahalaga ang alam mo ang iyong Biblia. Mahalaga na inaaral mo ito. Pero, kung ang pag-aaral mo ng iyong Biblia ay hindi talaga nagiging bahagi, hindi talaga nagiging parte ng iyong pamumuhay na tumatagos sa puso mo, at higit sa lahat ay kung ang pagtanggap mo ng katotohanan ng Diyos ay hindi nagdadala sa iyo
sa pagkilala kung sino ka talaga at hindi ka umaamin ng iyong kasalanan sa harapan ng Diyos at humihingi ng kapatawaran, ang iyong kaalaman ay hindi sapat. Ano? Mananatili ka pa rin sa paghahatol ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Jesus sa mga taong ito na sinasabi niya, kayo ay henerasyon na makasalanan. Bakit? Hindi dahil sa hindi sila nagbabasa ng Biblia, sila sinabihang mga henerasyon na makasalanan, hindi dahil hindi nila kinikilala ang salita ng Diyos. Hindi. Talagang, sabi nga, sincere sila sa pagtanggap sa salita ng Diyos, kaya lang, mali ang kanilang pagkaunawa. Mali ang kanilang pagsasabuhay nito. Bakit? Kasi, nung marinig nila ang salita ng Panginoon, hindi nila ito tinanggap. Nung dumating sa kanila si Jesus upang ipangaral ang mabuting balita, tinanggihan nila ito. Kung kaya't sinasabi ng Panginoon sa kanila, kayo ay lahing makasalanan. Na anong makikita po natin dito mga kapatid? Ang buhay ng pagsisisi o ang totoong pagsisisi na nangyayari sa buhay ng tao ay biyaya po talaga. Hindi po ito kayang gawin ng sino man sa kanyang sarili. Ito ay mangyayari pag ang biyaya ng Diyos ay kumilos sa iyo. Ano? Hindi po ang biyaya ng Diyos para ang tao ay magsisi ay hindi po ibinibigay para sa lahat. Ito po ay napaka precious na regalo sa taong binibigyan ng Diyos ng kakayanang magsisi. Ano? Kung kaya't nakikita natin na kahit yung isang tao ay hindi pa naman talaga bihasa sa salita ng Diyos, pero pag narinig niya ang katotohanan at natanggap niya ang biyaya ng Diyos, talagang magsisisi siya ng buong puso. Okay? So ito, isang paalala nga sa atin, pinapaalalahanan ng Panginoon yung kanyang panahon, ano? At pinapaalalahanan din tayo, ano? Na ang pagsisisi ay galing lamang sa Diyos. Ang kakayanang magsisi ay biyaya ng Diyos. Hindi mo ito pwedeng dayain. Hindi mo pwedeng gawin ito sa iyong sariling lakas. Ano? Kung kaya't sa susunod na bahagi, so mga kapatid, ang ating namang pangalawang at makikita ay sa verse 31. At ito naman ay yung may kinalaman sa pangalawang sinabi ng Panginoong Hesus na magiging witness o magiging patotoo sa paghuhukom ay walang iba kung hindi yung Queen of the South na tinawag niya na pumunta kay Haring Solomon. At itong paglalarawan na ito sa Queen ay pagpapakita ng kanyang sobrang pagnanais o yung tinatawag nating sobra niyang pagkauhaw sa kaalaman. Sinabi nga doon dito sa verse 31, itong queen na ito ay galing pa sa kaduluduluhan ng mundo sa tingin na ng mga Hudyo. Ano? Dahil kung titingnan nyo yung mapa, ay talagang nasa gilid nga talaga siya ng mapa. Hindi siya kapitbahay, kundi malayo na siya. Ngayon ang tanong, bakit nga ba siya magiging patotoo? Bakit? Sabi nga, i-condemn niya yung mga
tao nung panahon ng Panginoong Hesus, na pati nga yung mga bihasa din sa kasulatan ay kukondem daw sila ng queen na ito. Siya ang magpapatotoo, siya ang magiging witness. Kasi nga, itong queen, kung makikita natin, yung kanyang sitwasyon ay napakalayo sa sitwasyon ng mga Hudyo nung panahon ng Panginoong Hesus. Dahil itong queen na ito ay walang kaalam-alam tungkol talaga sa salita ng Diyos. Wala siyang exposure, ika nga, sa mga sulat ni Moises, yung totoo o preaching ng mga propeta. Pero nung nakarinig siya ng kaalaman o ng pananalita na galing sa Diyos sa pamagitan ni Haring Solomon, siya talaga ay nagnais na saliksiking mabuti ito. Na kumbaga, sabi nga natin, o sabi doon sa, kung babasahin nyo yung Lumang Tipan, siya ay naglakbay ng malayo para lang makarating kay Solomon at nagdala pa siya ng maraming pera, kumbaga. At makikita natin na yung pagpapahalaga niya sa kaalaman o sa wisdom. Kung kaya't kung ikukumpara ito sa panahon ng yung mga tao nung kausap ng Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan, ay napakalayo nila dahil hindi sila naghahanap ng katalinuhan ng galing sa Diyos. So, pero itong queen na ito ay talagang ginawa niya ang lahat. At sabi nga ng Panginoong Hesus doon sa talata 31, kung si Solomon na nagpakita ng kaalaman o wisdom galing sa Diyos ay nauhaw itong queen na ito, hinangaan niya ng gusto, hinangad niya ng gusto yung katalinuhan na yun o yung kaalaman na yun. Sabi ng Panginoong Hesus sa verse 31, mayroong mas dakila pa kay Solomon na nasa kalagitnaan ng mga taong ito na kanyang kausap. At yun ay walang iba kung hindi siya. Siya yung mas dakila pa kay Solomon. Pero ang tanong, ano ang ginawa nila sa salita o sa pangaral ng Panginoong Hesus? Siya ay kanilang tinatwa o tinanggihan o binaliwala. Pagkos pinaratangan pa nga siya na hindi siya galing sa Diyos, kundi siya ay galing kay Satanas. Na hindi siya nagsasalita o hindi niya ginagawa yung kanyang mga ginagawa dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kundi sabi nila ang kanyang mga ginawa ay ginagawa niya sa pamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. So makita natin dito mga kapatid, yung kabulagan ng mga taong ito panahon ng ating Panginoong Hesus. Piruin mo ba naman yung anak ng Diyos, paratangan nila na nagtuturo o naggumagawa ng kababalaghan sa pamagitan ni Satanas, di ba? So, napakabulag ang kanilang tinatawag na nating spiritual eye. Actually, hindi lang basta bulag, kundi lumalabas dito yung tinatawag nga rin natin na total talaga yung pagiging depraved nila, pagiging makasalanan nila, as in talagang patay talaga sila. Madilim ang kanilang spiritual eye. Talagang kailangan nila yung ilaw na tinutukoy ng Panginoong Hesus sa binasa natin kanina para maliwanagan sila. So, kung titingnan natin, ang pinapakita dito ng Panginoon is that ang isang tao na totoong nakatanggap na ng kaliwanagan na galing sa Diyos ay
yung taong naghahangad talaga ng katotohanan na galing sa Diyos o ng kaalaman na galing sa Diyos. At pag narinig niya yung kaalaman na galing sa Diyos, ito ay kanyang nakikilala. Talagang nalalaman niya kung ano ang katotohanan at kung ano ang mali. Nalalaman niya kung ano ang galing sa Diyos at kung ano yung hindi galing sa Diyos. So yan yung kumbaga makikita natin na pagkakaiba ng mga tao nung panahon ng Panginoong Hesus. Ginamit ng halimbawa ng Panginoong Hesus dito na Queen of the South. Na siya, nung marinig niya ang katalinuhan na galing sa Diyos, talagang naglakbay siya, hinangad niya ng mabuti. Hinanap niya ito ng mabuti. So, makikita natin na sa mananampalataya na totoong nananahan na sa kanya ang katotohanan ng Diyos, nananahan sa kanya ang banal na Espiritu, pag nakarinig siya ng totoong pamamahayag ng salita ng Diyos, talagang ito ay nangungusap sa kanya. At ito ay hindi niya binabaliwala. Ito ay kanyang na re-recognize na talagang galing sa Diyos ito. At ito ay kanyang tinatanggap ng taos-puso. Na makikita natin na pag nakarinig siya ng pagtuturo ng salita ng Diyos, tatanggapin niya ito kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng Diyos o kung ano yung wala. Oo, saan ba ako natigil ulit? Oo. So, medyo ibalik ko lang ng konti. Yan. So, pag ang isang tao ay nakarinig ng pagtuturo ng salita ng Diyos at mayroon nang nakatanim na katotohanan sa kanyang puso at siya ay naliwanagan na ng liwanag na nanggaling sa Diyos, ito ay kanyang tinatanggap. Siya ay sumasang-ayon dito. Hindi niya ito nire-reject. At pag narinig niya yung pag-correct ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay tatanggapin niya at aaminin niya yung kanyang kasalanan. At ito ay kanyang bibigyan ng pagpapahalaga at hindi niya ito babaliwalain. Ngayon, sabi nga natin, ang mga taong ito, nung panahon ng ating Panginoong Hesus, ay talagang sapul na sapul sa patotoong ito na ibinigay ng Panginoon tungkol sa Queen of the South. Na kung ikukumpara sila dito sa Queen, ay talagang napakalayo nila. Kasi yung Queen, sobra ang paghahangad niya, pero sila, tinanggihan nila at binaliwala, ika nga. Na makikita natin na yung kalalagayan ng mga taong ito ay talagang mga patay at bulag. Pero sabi nga natin, tingnan naman natin yung ating sarili kung ganito yung mga tao noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Ang tanong, tayo nga kaya, paano ba tayo? Kasi kung tutuusin, hindi tayo nalalayo sa kanila kung yung pagtuturo lang ng Biblia ang pag-uusapan, o kung yung availabilities ng salita ng Diyos, napakarami nating access sa Bible.
may nakasulat, mayroong electronics, ika nga, mayroon pa yung nagsasalita na lang kung hindi mo kaya magbasa. Wala tayong lusot na talagang didinig at mababasa natin yung salita ng Diyos. Ano? Pero ang tanong, paano naman ba tayo pag tayo'y nakakarinig ng pagtuturo ng salita ng Diyos? Tinatanggap ba natin ito? Yun yung tanong. Tinatanggap ba natin at sinasabi natin, Panginoon, alam ko tinuturuan mo yung mga taong unang nakabasa nito tungkol sa kanilang kasalanan. At ako rin ay tinuturuan mo rin. Kaya tinatanggap ko rin ang pagtuturo mo sa akin. Or sinasabi mo rin ba na pagka narinig mo yung o nababasa mo yung salita ng Diyos ay sinasabi mong, Panginoon, alam ko ginagamit mo ang iyong salita para maluwalhati ka sa buhay ng mga taong ito na iyong tinuturuan. At ako rin ay tinatanggap ko rin ang iyong salita upang maluwalhati ka sa aking buhay. Ganun ba tayo pag nakarinig ng salita ng Diyos? So ang tingnan natin yung ating sarili kung ganun ba tayo kauhaw. Pag narinig natin yung salita ng Diyos ay talagang tinatanggap natin ito ng buong buo at niluluwalhati natin ang Diyos. Or kabaliktaran, tulad nga ng mga Pariseyo o ng mga taong ito nakausap ng Panginoong Hesus. Sa halip na tanggapin siya, ay kanilang pinahaliwala, kanilang nireject at pinaratangan pa siya na siya ay galing kay Satanas. So ang pangatlo mga kapatid ay yung may kinalaman naman sa ilawan. At ang paggamit ng ating Panginoong Hesus ng illustration o ng paglalarawan tungkol sa ilawan ay maraming beses po sa kanyang ebanghelyo. At isa lang ito sa pinag-aaralan natin ngayon dito sa Luke, pero sa Mateo may mga 2 o 3 beses po niyang ginamit yung paglalarawan na yan tungkol sa ilawan. Na kumbaga makikita natin dito na yung ilawan ay napakahalaga. Napakahalaga na sinasabi nga niya, ang ilawan na totoo na makakapagpaliwanag sa buhay o pangunawa ng tao o sa spiritual na pangunawa o pagtingin ng tao upang ang isang tao ay maunawaan niya, makita niya ang katotohanan tungkol sa ebanghelyo, ay dapat mailawan siya ng totoong ilaw. Totoong ilawan na makapagbibigay sa kanya ng liwanag. At yun ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, siya ang magbibigay sa atin ng kaunawaan. Siya ang magbibigay sa atin ng pananampalataya upang ating maintindihan ang kanyang ebanghelyo kung paano niya tayo iniligtas. At ito ay ating panghawakan. So yan po yung sinasabi naman sa verse 33. Sabi nga, wala daw magsisindi ng ilaw at the same time, tatakpan yung ilaw na kanyang sisindihan. So, alam natin na yung ilawan sa panahon natin ngayon, hindi na masyadong familiar, lalo na sa mga kabataan ngayon. Pero sa mga nasubukang tumira sa probinsya na wala pang kuryente dati, nung bata-bata pa tayo, nung mga galing sa probinsya tulad ko, ay alam natin kung gaano kahalaga o ano talaga yung importansya ng ilawan. O dito sa Manila, pagka nagba-brown out, yun, alam natin yun, kailangan natin ng kandila. So paano yung nagsisilbing liwanag sa dilim. So yun yung ganoon kahalaga
Ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito yung lamp o yung ilawan. Na pag walang kuryente, kailangan mo ng ilawan para makita mo yung pagkilos mo, para hindi ka mabunggus sa mga kung ano-anong bagay sa loob ng iyong bahay, So sa kanila noon, sabi doon sa 33, hindi magsisindi tapos tatakpan ng basket o hindi magsisindi tapos ilalagay sa ilalim, Kung hindi, pag sinindihan mo yung ilaw, yung ilawan, ilalagay mo sa patungan na mas mataas o pinakamataas na maliliwanagan niya ang buong bahay. So, yun yung totoong gamit ng ilaw. So, yung ilaw ay napakahalaga. Yung ilawan ay napakahalaga. At sinasabi ng Panginoong Hesus, ganun din ang kahalagahan ng ilaw na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, kung ating pag-unawa sa espiritual na katotohanan ng pag-uusapan. Na kailangan natin ang totoong ilaw upang makita ang katotohanan tungkol sa ebanghelyo o tungkol sa Diyos, upang tayo ay magkaroon ng totoong pananampalataya. So, ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, kung wala pa talaga siya sa buhay natin, kung hindi pa talaga siya ang nagsisilbing ilaw ng ating buhay, gaano man tayo katagal na sa sinasabi nating pagsama sa Christian na iglesia o kahit siguro marami tayong alam sa salita ng Diyos, kung hindi pa talaga siya yung ilaw ng ating buhay o sa madaling salita, kung hindi pa talaga tayo may relasyon sa Kanya bilang siya ang ating Panginoon at tayo kanyang iniligtas, ay malabo pa rin yung ating kalalagayan. Hindi pa rin talaga tayo totoong namumuhay sa liwanag. So, wala pa rin talaga tayong nakikitang totoo o katotohanan. Pagamat marami siguro tayong alam sa salita ng Diyos, pero kung hindi siya yung liwanag ng ating buhay, ay walang kaliwanagan yung ating patutunguhan, ika nga. Na kumbaga, sinasabi niya dito na siya kasi yung pinanggagalingan talaga ng totoong ilaw para yung ating spiritual eyes ay magliwanag na totoo at makita natin ang totohanan. Siya lamang yung makapagpapaliwanag sa ating madilim na puso dahil sa kasalanan. Siya lamang ang lalantad, ika nga, sa pamamagitan ng kanyang liwanag ay mailalantad sa atin yung ating mga kasalanan, yung ating totoong kailangan sa buhay na ito at walang iba kung hindi ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siya lamang yung magdadala sa atin sa totoong kaligtasan at sa pamamagitan nga ng kanyang ebanghelyo ay matatanggap natin ang kapatawaran. So ang tanong mga kapatid, lahat tayo ng mga nakakapakinig nito, kayo ba ay mayroon na nung ilaw na yan? Natanggap nyo na ba ang ilaw na ibinibigay ng Panginoong Hesus? Totoo bang kinikilala nyo siya? Kinikilala nyo, tinatanggap ang kanyang ebanghelyo? So, yan yung tawag natin dito, isang paliwanag tungkol nga sa ilaw, na kung gaano kahalaga ito upang makita natin ang katotohanan. Pero meron pang sinabi ang ating Panginoong Hesus sa verse 29 and 30 naman, na makikita natin
Sabi niya doon sa verse 29, kayong mga masamang henerasyon. Ano? Bakit niya sinabing sila ay masamang henerasyon? Sabi niya, kasi sabi niya, naghahanap kayo ng tanda. Kaya daw sila kaya niya sila tinawag na masamang henerasyon dahil naghahanap sila ng tanda. Ano? Na para bang kung maalala ninyo, last na pinag-aralan natin dati bago ito verse 29, ay mayroon namang ginawang tanda talaga ang Panginoong Jesus, di ba? Yung pagpapagaling doon sa demon possession. Na kumbaga nakita na nila yung tanda, pero ang tanong, naghahanap pa rin sila ng tanda. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Na para bang kahit naman magpakita pa siya ulit ng panibagong tanda, ay para namang hindi nila sasabihin na galing pa rin yun sa demonyo. Kung kaya sabi niya sa kanila, kayong mga masamang henerasyon. Pero sabi nga niya, na ang tanging tanda, naghahanap kayo ng tanda, pero ang tanda walang ibibigay sa inyo na tanda, kung hindi ang tanda na tungkol lamang kay Jonah. So ano ba yung tanda na sinasabi ng Panginoong Hesus? O patotoo, na galing kay Jonah? Ito ba yung preaching ni Jonah tungkol sa repentance? Nung nag-preach siya ay nagsisi talaga yung mga taga Nineveh? Or mayroong gustong ipakita ang Panginoon tungkol sa sinasabi niyang tanda na si Jonah? Alam natin na sabi diyan sa verse 30, kung babasahin natin, na yung tanda, titingnan ko sa English, for us Jonah became a sign. Sa verse 29, it seek a sign, but no sign will be given except the sign of Jonah. So ano yung sign of Jonah? Sabi sa verse 30, for us Jonah became a sign. So anong gustong sabihin ng Panginoon? Ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, ang tanda o ang sign na ibibigay ng Panginoon sa kanila ay hindi yung preaching ni Jonah tungkol sa pagsisisi, kung hindi siya mismo, si Jonah, yung tanda. Bakit? Ano nga ba? Paano naging tanda si Jonah? Alam natin na si Jonah, yung kwento niya, na ayaw niyang pumunta sa Nineveh, pagkos tumakas siya dito, papalayo. Pero alam natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Ayaw niyang pumunta, pero pinapunta siya pa rin, o dinala siya, rather, dinala siya ng Panginoong Hesus doon sa Nineveh sa pamamagitan ng malaking isda. Inilagay siya sa tiyan ng malaking isda, at pagkatapos ng 3 araw, sabi doon sa kwento, siya ay inilabas ng isda doon mismo sa pampang na malapit sa Nineveh, at siya ay buhay. So anong tanda yon? Biruin mo. Anong normal na mangyayari para sa itang tao na nilulun ng malaking isda? Di ba dapat na durog na si Jonah? Di ba dapat namatay na si Jonah? Di ba? So, pero ano nangyari nga kay Jonah? Di siya namatay. Buhay na buhay siya na inilabas ng isda, at nakapangaral siya ng salita ng Diyos. Na ang gustong sabihin dito ng Panginoon, ang tanda na ibibigay niya ay yung tanda ni Jonah, na parang sinasabi niya, si Jonah ay ang tanda na galing sa patay o galing sa libingan, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli at nangaral. So dito, alam natin na
may isang pangyayari din na ganyan na naging tanda sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi niya, ako ay nabuhay na muli after 3 days. Inilibing ako at nabuhay na magmuli pagkatapos ng 3 araw. At nangaral ako ng salita ng Diyos para sa kaligtasan. Na yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing at yung kanyang pagkabuhay na magmuli, ang tanda na ibinigay niya o ibibigay niya sa mga taong kausap niya nung panahon na yun. Yung kanyang ebanghelyo, ika nga. Dahil yan din yung sinasabi ni Pablo, sa mga unang taga-Korinto sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Sabi ni Pablo, ito yung sinasabi natin na summary of the gospel. Sabi ni Pablo, He died for our sins according to the scriptures and was buried and raised again on the third day according to the scriptures, so that we might be justified. So, yan po yung tanda na ibinigay ng Panginoong Hesus. Yan yung sign na sinasabi niya na ibibigay niya sa henerasyon na iyon. Yung sign of Jonah na walang iba kung hindi ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Na siya mismo yung tanda na ibibigay niya ang kanyang patotoo sa pamamagitan ng kanyang buhay, na bagamat siya ay namatay, bagamat siya ay inilibing, pero siya ay nabuhay na magmuli at nagbigay ng kaligtasan sa mga nanampalataya o mananampalataya sa kanya. So, balik tayo doon sa tanong, mga kapatid. Kumusta ang inyong pangunawa? Kumusta ang inyong mata sa katotohanan na ito? Natanda na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang ebanghelyo. Okay? Nakita nyo na ba talaga ito? Naunawaan nyo na ba talaga ito? Tinanggap nyo na ba yung katotohanan ito tungkol sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus na ito lang talaga ang daan sa kaligtasan? Kayo ba ay talagang nananampalataya sa Kanya lamang upang kayo ay maligtas? At kung siya na ang tinatanggap niyong inyong tagapagligtas, ay siya na rin ba ang tanging pinapahalagahan ninyo sa inyong buhay? Na siyang tangi talaga ninyong kayamanan at walang papantay sa kahalagahan, kundi siya lang talaga ang pinakamahalaga. Na kumbaga tinatanggap nyo at isinasabuhay nyo na siya lang talaga ang nagbibigay sa inyo ng satisfaction sa buhay. So, ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus, ang tunay na nakatanggap na ng ilaw, ang tunay na nananampalataya na sa Panginoon, ang tunay na naghahangad ng totoong wisdom o kaalaman o karunungan na galing sa Diyos, ay yung hindi nakikita lamang sa panlabas, kung hindi yung talagang mayroong pagbabago sa kalooban. Yung mayroon talagang pagtanggap sa katotohanan ng salita ng Diyos. Na ang sinasabi dito ng Panginoon, kung hindi mo pa natanggap ang kaliwanagang iyan na galing sa Diyos, malabo pa rin ang iyong nakikita. Wala ka pa rin sa kaliwanagan, kundi nananatili ka pa rin sa kadiliman. Ikaw ay nananatili pa rin sa pagiging patay. Na kumbaga, yung mata mo ay bagamat maraming nakikita, pero sa spiritual na katotohanan ay bulag. At ikaw ay nananatili pa rin sa sumpa ng kasalanan. Na kumbaga, ang kalalagayan mo, bagamat
nakadilat ang iyong mga mata at naglalakad ka ng tanghaling tapat, tirik ang araw, pero madilim ang iyong paligid. So yan yung totoong kalalagayan mo kung hindi ka pa nabibigyan o hindi mo pa tinatanggap ang kaliwanagan ng liwanag ng totoong liwanag na si Jesus lamang yun. Na sa Kanya ka lamang mayroong pag-asa. So mga kapatid, napakasimple lang ang mensaheng ito. Kung tutuusin, ito po ay hindi bago. Madami na siguro tayong narinig na pagtuturo tungkol sa katotohanan ito. Pero ito po ang masasabi natin na pinakasentrong mensahe actually ng salita ng Diyos. Lolo ko. Tapos na eh. Ana. Wala. Hello? Wala. Hello? Nawala eh. Magko-closing na ako eh. Okay. So mga kapatid, ito ngayon yung tawag natin dito, application natin dyan. Napakasimpleng mensahe lang po ito, pero ito po ay panawagan sa ating lahat. Unang-una, syempre, sa panahon ng Panginoong Hesus, ay sila ay kanyang kinakausap at pinapaalalahanan. Actually, ito ay kanyang babala na rin. Na kung kayo, sinasabi niya, alam na alam ninyo ang inyong Biblia at hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapaalala sa inyo. Pero ang tanong, mayroon na ba kayong liwanag? Totoo bang tinatanggap nyo na kaliwanagan ng katotohanan ng salita ng Diyos? Kasi kung hindi pa, ay kayo ay nananatili pa rin sa kadiliman. At sa panahon natin, sabi ko nga kanina, pare-pareho po tayo o mas higit pa nga yung ating pribilehyo kung salita lang ng Diyos ang pag-uusapan. Dahil napakarami pong pamamaraan para mapakinggan natin, marinig natin. Dito nga sa ating iglesia ay nagtuturo tayo sa abot na ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin o ng Panginoon na talagang masasabi nating galing sa banal na kasulatan yung ating tinuturo. At hindi lang tuwing Sunday, kundi
Marami na rin tayong ginawang mga Sunday School Bible study at sa mga Bible study sa mga bahay-bahay. Sabi nga natin, maaring kayo din sa inyong personal na pagbabasa ng salita ng Diyos ay napakarami po. Pero ang tanong, totoo bang tinanggap na natin ang liwanag? Totoo bang pag naririnig natin salita ng Diyos ay maliwanag ang pagtanggap natin? At higit sa lahat, pag naririnig natin yung salita ng Diyos, nakikita ba natin yung ating totoong kalalagayan sa harapan ng Diyos? At tinatanggap natin yung kanyang pagtuturo at pagkukorek. Yun po yung maliwanag na sinasabi dito ng Panginoon. Ngayon, mangyayari po ito mga kapatid, sa totoo lang, hindi sa ating lakas, kung hindi sa biyaya at awa lamang ng Panginoon. Kaya kung nagdududa pa tayo sa ating kalalagayan, kung talaga bang nasa atin na ba ang liwanag o hindi pa, wala pa tayong ibang pwedeng gawin kung hindi ang lumapit sa Panginoon at manalangin. Siya ang magbigay sa atin ng kaliwanagan. Kaya tayo po ay muling lumapit sa Panginoon at manalangin upang humingi ng kanyang awa. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo nga po namin, patuloy na ipinagkakatiwala ang inyong salita at sinasamo na ang pagkilos nga ng inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin at biyayaan kami ng patuloy na kakayanan na hindi lamang nga makaunawa, makakita, kung hindi ang maisabuhay, Panginoon, ng mga katotohanan na ipinibigay niyo sa amin. Kaawaan niyo po kami sapagkat alam niyo nga ang aming mga kahinaan, ang aming pagiging makasalanan, na ang inyong salita ay hindi magiging makabuluhan sa amin kung hindi kayo tutulong o hindi sa pamagitan ng biyaya ng inyong banal na Espiritu. Kaya sa inyo namin sinusuko ang aming sarili at patuloy nga nawa, Panginoon, ikaw ang mangusap sa amin at baguhin mo kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.